Magandang araw mga kananay. Ngayong araw ay ibabahagi ko naman sa inyo kung paano namin spend ang araw ng linggo. Simulan natin sa pag-attend ng Sunday service para pasalamatan at i-worship naman natin si Lord. Bilang buong linggo naman ay tayo naman ay pinagpala niya ng napakaraming biyaya mula sa pagkain natin araw-araw at mga pag-iingat niya sa atin sa tuwing tayo ay may pupuntahan. Itong araw na ibinabalik naman natin kay Lord ang ating sobrang pasasalamat na kahit mula noon hanggang ngayon ay iniingatan, binibiyayaan at minamahal niya tayo. Kaunting oras pero alam kong na-appreciate ito ni Lord. Pero kung may pagkakataon tayo, at dapat sana mas may pagkakataon tayo na makasama siya at makilala siya ng lubusan. Pwedeng araw-araw sa pamamagitan ng devotion, pwedeng maglaan kahit ilang minuto para kausapin siya ng masinsinan. Kahit pumikit lang sandali at bumulong sa kanya ng panalangin, yung simpleng pagbulong mo ng "Thank you Lord", malaking bagay na yan. Ito rin ang oras na kalimutan muna natin pansamantala yung mga isipin, bayarin, at mga obligasyon. Tamang oras para sumuko. Sa lahat ng bagay na pwede nating ipaglaban, ito lang. Dito lang tayo dapat sumuko. Kay Lord lang. Isuko lahat ng dalahin, bigat, at pangit na nararamdaman. Sa kanya ko madalas magsumbong ng mga bagay na nakapagpapabagabag sa akin. Bagamat may ilang tao tayo sa buhay na nababahaginan natin ng mga ilang alalahanin, malaking kaibahan ang kausapin mo si Lord at isuko lahat sa kanya. Believe me, sobrang sarap nito sa pakiramdam. Isa pang bagay na ipinagpapasalamat ko ay kasama ko ang aking pamilya sa pagtaas ng mga kamay para sa kanya. Sama-sama kami sa hirap at ginhawa na may nag-iisang Lord para gumabay at umalalay sa amin. Ang blessing ay hindi lang lagi tungkol sa pera. Kung sa gitna ng paghihirap at paghihikahos, ay kasama mo pa rin ang iyong pamilya at tulong-tulong kayo na lutasin ang anumang suliranin, blessing yun. Kung hindi man kayo sobrang dami ng material na bagay, pero patuloy naman ang ulan ng wisdom para mairaos ang buhay at ang bawat suliranin ay nasusolusyonan ninyong sama-sama, blessing yun. Kung nakakaranas man kayo ng mga pagsubok sa pinansyal, sa pisikal, o problema sa pakikisama sa iba, pero may mga taong karamay kayo at tutulungan kayong makaraos sa bawat pinagdadaanan ninyo, mabigat man ang dinadala pero sobra-sobra ang emotional at moral support, blessing yun. Teka, maiba ako ha. After nga pala ng Sunday service ay diretso naman kami sa palengke para mamili ng mga lulutuing kinabukasan at sa mga susunod na araw. Isinasama rin namin ang aming mga anak dito para makita nila ang mga taong araw-araw nagsusumikap rin para mairaos ang buhay. Mga taong umaga pa lang, busy na sa pagtitinda. Mga taong araw-araw sikap para gumanda ang buhay ng mga pamilya nila. Maraming salamat din sa mga buhay ng mga tindera at tindera. Malaking bagay na nandyan kayo araw-araw para magtinda. Sana pagpalain pa kayo ng mas marami pang lakas at benta. After namin sa palengke ay food preparation naman para bukas. Sama-sama pa rin, tulong-tulong. Malaking bagay kapag nandito ang aking asawa. Mas behave ang aking mga anak. Iba ang atid ng padre de pamilya, no? Salamat nga pala sa patsaa mo, Papa. Nagtimpla si Papa nga pala ng lemongrass ginger tea. Sarap ng banding namin kasama ng aming mga anak habang inihahanda namin ang mga lulutuing kinabukasan at syempre ang dinner na rin namin. Mga bata pa lang, tinuturuan na namin ang aming mga anak ng kanya-kanyang responsibilidad. Mahirap kasi lumaki sila na walang alam sa buhay at palagi nakadepende sa amin. Sabi nga sa Proverbs 22:6, "Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it." Ito yung Bible verse na pinanghahawakan ko rin madalas para sa pagpapalaki ng aming mga anak. Hindi pwedeng pakainin mo lang at palakihin ng mga bata. Kailangan, busugin mo din sila ng pangaral at salita ng Diyos at maturuan sila kung paano gamitin ng maayos ang kanilang mga abilidad at kakayahan pagdating ng panahon. Yan lang. Maraming salamat sa panonood. Happy life, happy kananays!